Paulit-ulit na sigaw ni Myra habang hawak-hawak ang 2 taong gulang niyang anak. Maya-maya lang ay pinagbuksan naman siya nito ng pinto. Magandang hapon, Beng. Iiwanan ko ulit sa'yo si Tresha na. Alam mo naman kailangan ko ulit kumayod. Ay, oo naman. Walang problema, Myra. Nagdala ka ba ng extrang damit ni Tresha dito? Ang dali kasing pawisan nito eh. Oh yeah, nandyan na ang lahat. Nakakailanganin niya. Okay, Tresha, dito ka muna ulit sa ate Bing mo ha. Mag-behave ka. Huwag kang mag-alala, Myra. Ako na ang bahala sa makulit na bulingit mo. Okay, mag-iingat ka. Hinalik ka naman muna ni Myra ang anak, saka dali-dali na ring umalis. Tuwing alas 5 ng hapon kasi ay umalis na si Myra dahil alas 6 ng gabi magsisimula ang trabaho niya hanggang alas 4 ng madaling araw. Mahirap man sa kanya na hindi nakakapiling ang anak sa pagtulog nito. Pero bilang isang single mom ay wala siyang magawa dahil kawawa naman si Tresha kapag hindi siya kumayod. Maganda, mistisa at kahit may isang anak ay dalagang-dalaga pa rin ang tindig at porma ni Myra. Kailangan niya rin kasing mag-ayos sa tuwing papasok siya dahil kadalasan niyang nakakasalamuha ay mga VIP customers. At nang gabing iyon ay may bagong club goer ang pumasok doon. Hindi siya pamilyar dito dahil bago ito sa kanyang paningin. Pero sa nakikita niya'y kasama nito ang mga dati ng customer sa club at mga VIPs. Good evening, sir. Ano pong order? Formal na tanong niya dito. Oh, yung mga usual orders na lang ng mga kasama ko. Oh, okay sir. Thank you. Kahit nakatalikod na si Myra, ay ramdam niya pa rin na nakatingin ang binata sa kanya. Kaya doon na siya nagsimulang makaramdam ng pagkailang. Jen, pwede bang ikaw na ang mag-serve dito sa VIP customers natin? Huh? Bakit? Di ba ikaw ang nakatuka dyan? Yeah, pero naiilang kasi ako doon sa bago nilang kasama eh. Kanina patingin ng tingin sa akin. Baka naman nagagandahan lang. Ikaw naman para ka namang naninibago. Halos lahat ng customers natin dito nagagandahan sa'yo. Naku, kung ako yan Myra, pinatulan ko na agad yan. Sira ka talaga. Pero seryoso, pwede bang ikaw na lang dito? Ay, oo na. Sige na, ako na dito. Pumunta ka na doon. Okay, salamat Jen. Ngiti ng dalaga dahil sa muli ay niligtas na naman siya ng kaibigan. Ngunit, ang akala niya'y makakatakas na siya mula sa titig nito. Ay hindi pa rin pala dahil sa labas mismo ng girls' room ay sinundan siya ng binata. Myra, pagtawag nito sa kanya na siyang ikinalaki ng 2 niyang mata. Oh, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Hey, shh. Hinaan mo ang boses mo at baka ano pa ang isipin ng iba. Ano? Bakit ka nga sumunod? Anong kailangan mo sa akin? Bakit hindi na ikaw ang nagsiserve ng orders namin kanina? Oh, may ginagawa lang ako. Tsaka naiserve naman ng maayos ang orders niyo sir, diba? Okay, umalis na po kayo dito. Kung hindi, sisigaw talaga ako. At ano naman ang isisigaw mo? Huwag kang ang OA. Nandito ako para kausapin ka. Kausapin? Tungkol saan? You know I like your beauty. And I think papasa ka sa taste ni Dad para sa akin. Ano? Babayaran kita ng malaking halaga. Just name your price. Babayaran mo ako? Bakit? Anong meron? Gusto kong sumama ka sa akin sa bahay at ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Ano? Sir, narinig mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ako kilala. Hindi ko rin po kayo kilala. Isa pa, gwapo ka naman. Sure akong kapag may niligawan kay, sasagutin ka agad noon. Yeah, ang tanong, kaya ko bang manligaw? Huh? Hindi ako lalaki. I mean, yes,
Lalaki ako sa pisikal pero may pusong mamon ako, girl. Bading, binabae, backlash, backlore. I hope it's clear now. Ang pagkagulat ni Myra ay agad napalitan ng pag-iling habang natatawa. Ano? So, ang pagtitig mo sa akin kanina ay hindi dahil gusto mo ako? Oh, yuck. Of course not. Pero aaminin ko na, gusto ko talaga ang tindig mo. You know what? Para kang isang model na nalaos ang karir. But anyway, back to our topic. Dahil nga nakakadiri ang manligaw ng isang babae, kaya babayaran na lang kita. Magpipretend ka na lang ng ilang buwan and after ilang months, kunwari makikipaghiwalay ka na sa akin. Naririndi na kasi ako kay dad eh. Atat na atat, nagkakaluka. Oh my gosh! Pero teka sir, hindi talaga halata ha? Kung hindi mo pa sinabi sa akin ang tungkol dyan, ay wala talaga akong magiging idea. Duh! Alangan namang ipagkalat ko sa buong mundo na gay ako. Oh, yung katabi ko na lalaki kanina, yung VIP dito, boyfriend ko yun. Oh, wow, really? Biglang-bigla si Myra sa mga naririnig, pero nagpasya pa rin siya na wag sakyan ang trip nito kahit pa malaking halaga ang ibayad nito sa kanya. Gosh, 500,000 tatanggihan mo? Marami ka nang magagawa sa 500,000, Myra. Pwede kang mag-resign dito at magtayo na lang ng sariling negosyo. Wait, paano mo nalaman ang pangalan ko, Aber? Hello, nasa name tag mo. Tanga. Pwede ba? Huwag mo na ngang ibahin ang topic. Pumayag ka na. Sayang naman. Sir, maghanap na lang po kayo ng ibang mababayaran. Hindi po talaga ako pwede dyan. Bakit? May asawa ka na ba? Boyfriend perhaps? Wala, pero may anak na ako. What? Anak? May anak ka? Pero walang boyfriend? How is that even possible? Ay naku sir, masyadong mahaba kung sasabihin ko pa sa iyo ang talambuhay ko. Basta, no, hindi po ako papayag. Baka kung ano pa ang maging kapalit nito eh. Ay, gaga, you're safe with me. Yun lang naman ang gagawin mo eh. Wala nang iba. Kailangan ko lang talaga na may maipakitang babae para tumahimik na si dad sa kakaduda kung lalaki ba ako o hindi. Oh gee, how about umami na lang po kaya kayo sir? Tuh, your idea is not helping. Papatayin ako ni dad once malaman niya ang true feelings ko. Kaya sige na, please say yes. No, and that's final. Pagkasabi nooy, dali-dali nang pumasok si Myra sa girls' room at nilock iyon para hindi na makasunod pa ang binata sa kanya. Pagpasok ay doon palang nakahinga ng maluwag si Myra at lumabas lang nang maramdaman niyang wala na ito sa labas. Bago umuwi ay nagawa pang ikwento ni Myra ang nangyari sa kaibigang si Jen at maski ito ay nagulat din sa malaking halaga na offer ng binata para lamang sa pagpapanggap niya. Naku, kung ayaw mo, pakisabi ako na lang. Girl, kailangan na kailangan ko ang perang yan. Ang dami ko nang mapapaayos niya sa bahay ko. Pagbibiro pa nito. No, ayoko. Kasi baka madamay si Treshan eh. Mayayaman sila at baka ano pa ang mangyari sa akin kapag nalaman ng dad niya na piki lang ako. Ay nako, well kung sa bagay. Pero sayang siya Myra no? Ang gwaping pa naman. Hindi rin halata na ganoon pala siya ha? Kasi sobrang fit ng katawan. Oh my. Kaya nga eh, maski ako din ay nabigla. Pero atin-atin lang to ha. Sekreto niya pa naman to. Ay, oo naman no. Alam mo naman ako, dakilang sumbungan ng mga secrets. Pero Myra, magandang offer din yun ah. Imagine, ang 500,000 na yun. Mababago na ang buhay mo, ang buhay niyo ni Tristan. Makapagpatayo ka na ng small business. Tsaka, makakasama mo na ang anak mo sa pagtulog gabi-gabi. At makakalaro mo pa ng mahabang oras sa umaga.
Kung kanina'y buo na ang desisyon ni Myra. Pero dahil nga sa sinabing iyon ni Jen, ay parabang nagkaroon muli siya ng pag-aalinlangan. Kinabukasan, sa muling pagpasok niya sa trabaho, ay ang pagpapakita na naman ng binata sa kanya. At sa palagay niya'y hindi talaga ito titigil hanggat hindi siya pumapayag sa alok nito. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang harapin ito. Pumayag ka na. Gusto mo bang dagdagan ko ang offer ko? Ay, ang kulit mo rin no? Alam ba ng boyfriend mo to? Oh, don't worry. At alam to ng boylet ko. So, ano na ang plano mo? Go na ba? Teka, lilinawin ko muna ha. Ilang buwan lang ba akong magpapanggap? About 3 months. Maximum of 3 months. Okay, sige, papayag ako. Pero 4 na oras lang ang ilalaan ko para dyan ha. You know na, may anak akong kailangang bantayan. Oh no, no worries Myra. So, available ka ba bukas? Yeah, pero paano ang trabaho ko? Hindi naman pwedeng tumigil ako. Lumalaki ang anak ko. Okay, ganito na lang. Kakausapin ko na lang ang may-ari ng club na pinagtatrabahuan mo. I'll let her know na kailangan muna kitang hiramin at huwag kang tatanggalin sa trabaho mo dahil babalik ka after 3 months. Okay, papayag kaya yun kung ganoon katagal? Oh yeah, papayag yun dahil ako mismo ang kakausap sa kanya. So, go? Okay, I'm in. So, anong oras mo ako ipapakilala bukas? Lunchtime. Sasabihin ko muna sa kanila na darating ka. At ipapasundo na rin kita sa driver ko. Pero, before that, kailangan mong ibigay ang address mo sa akin para bibilihan kita ng damit na isusuot mo for tomorrow. Kailang bongga, gets? Oh my gosh, okay gets. Nagkasundo na nga ang dalawa. Kaya kinabukasan ay iniwanan muna ni Myra si Tristan kay Bing dahil maya-maya lang ay darating na ang driver ni Leon para siya'y sunduin. Okay Bing, babalik ako bago gumabi. Huwag ka na ring magluto ng ulam dahil bibili ako mamaya pagka-uwi ko. Oh, sige, salamat Myra. Pero seryoso ka na ba talaga dyan sa pinasukan mo? What if patibong to? Oh no, huwag kang mag-alala, Bing. Ayos lang ako. Okay, sige na. Kailangan ko nang umalis at sasalubungin ko na lang ang driver ni Leon. Paalam nito at umalis na. Bago sumakay sa kotse, ay kinuha muna ni Myra ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang driver. Bagay na siyang ipinagtaka naman ng Ginoo. Oh, ano pong ginagawa mo, ma'am? Ay nako, pasensya ka na kuya driver ha, pero naniniguro lang ako. Kailangan kong isend ang mukha mo sa pinsan ko para kapag hindi ako nakauwi mamaya, ay mai-report ka agad niya. Dahil nga dooy, natawa pa ang driver sa kanya. Naku ma'am, wala pong ganoon ang mangyayari dahil mabait po ako. Inutusan lang po ako ni Sir Leon na sunduin ka. Well, alam ko naman yun kuya, pero mas mabuti pa rin kapag may ebidensya, di ba? Okay, sige na po, let's go na. Gumayak naman agad sila at pagdating sa mansyon ay parabang nalula pa ang dalaga sa sobrang laki niyon. May mga maids din na hindi niya alam kung ilan, basta't nakapila ang mga ito na parabang tatanggap ng ayuda. Maya-maya lang ay nagtungo na sila sa may kusina at doon na nakita ni Myra ang isang medyo may katandaan ng lalaki na nakaupo sa mesa kasama si Leon. Oh, Dad? Rinig niyang usal ni Leon. She's here. Babe, come sit down. Dagdag pa nito. Dad, she's Myra, my girlfriend. Oh, finally! Nakita na rin kita ng personal iha. Akala ko pa naman, imagination lang ni Leon ang girlfriend niya. Pero, totoong-totoo pala. Okay, maupo ka. Thank you po, sir. It's nice to finally meet you din po. Saad naman ang dalaga.
Alright, mag-usap muna tayo while waiting for Gaston. Gaston po? Yes, Iha. Hindi ba nasabi ni Leon sa'yo na may pinsan siya? At darating siya ngayon to join us for lunch. Gusto niya rin daw kasing makita ang babaeng bumihag sa puso ng pinsan niya. Piking na pangiti si Myra at hindi na nagsalita. Marami ring naging katanungan ang matanda sa kanya at ang lahat ay nasagot niya naman ng maayos. Hanggang sa matigil nga sila sa pag-uusap nang marinig nila ang pagpasok ng isa pang kotse at kung hindi sila nagkakamali ay si Gaston na iyon. Am I late? Tinig naman ni Gaston nang makapasok ito sa kusina. Oh no, Iho, you're just on time. Kadarating lang din itong girlfriend ni Leon. Oh, I see. Finally, Tito, ito na nga iyon. Tawa pa nito. Nang lingunin naman ni Myra ang panauhin para sana'y makipagkamay at makipagkilala, ay doon na nanlaki ang mga mata niya. Nang malamang ang lalaking kaharap ay walang iba kundi ang lalaking sinukuan niya noon ng sarili niya. Ganoon rin naman si Gaston, kaya agad nag-iwas ng tingin si Myra at yumoko. Oh, insan, meet Myra, my girlfriend. Rinig niyang pakilala pa ni Leon sa kanya. So, Myra pala ang pangalan mo? May diin sa tunong iyon ni Gaston. At dahil ayaw naman ng dalagang maging awkward ang kapaligiran niya, kaya tumindig siya ng tuwid at nagbigay ng isang peking ngiti. Hi, yes, I'm Myra, Leon's girlfriend. Really? I mean, yes, sinabi nga niya. I'm happy to see you. Oh, sige na, kumain na muna tayo bago ulit tayo magkwentuhan. Iyon naman agad ang kanilang ginawa. Pero sa bawat subo ni Myra sa pagkain ay ang panginginig ng kanyang katawan. Alam niyang nakatingin kanina pa sa kanya si Gaston. Hindi niya naman magawang tingnan ito dahil baka mamamawis pa siya sa sobrang kaba. Matapos ang pananghalian at ang kaunting kwentuhan ay bigla namang nagpaalam si Myra na siya'y uuwi na. Na bagay na agad ring sinalo ni Gaston. Oh, insan, ako na ang maghahatid dito sa girlfriend mo. Since nasabi mo nga di ba na may online meeting ka pa ngayon? Uuwi na rin naman ako, kaya isasabay ko na lang siya. Yes, sure thing dude. Pero sigurado ka ba? May driver naman ako. Pwede ko siyang ipahatid na lang. I insist, para naman mas makilala ko pa itong si Myra. Malay mo naman diba, kayo na talaga ang para sa isa't isa at kapag plano na kayong magpakasal, kaya magiging member na din siya ng family natin soon. Hindi ba Tito? Go ahead Iho, Gaston's right Leon. Sige na, pumayag ka na. Hindi naman siguro niya aagawin si Myra sa'yo. Biro pa ng matanda na mas lalong nagpailang sa dalaga. Sure Dad. Okay, sige na insan. Ihatid mo na si Myra. Thanks ha. No worries. Okay, let's go Myra. Baling naman nito agad sa dalaga at nauna nang lumabas. Napairap na lamang din sa kanyang mata ang dalaga at nagpaalam na muna sa dalawa bago sumunod kay Gaston. You know what? May pera ako dito Gaston. Kaya kong mag-commute. Isa pa, nakakaabala lang ako sa'yo. No, you're not. Kasi in the first place, hindi naman kita yayayain kung nakakaabala ka nga. Now, get in the car para makauwi ka na. Wala na ngang nagawa pa si Myra, kundi ang umupo sa harapan sa mismong tabi ni Gaston. Ilang minuto din silang ulang imik sa biyahe, hanggang sa basagi na nga ng dalaga ang katahimikan nang mapagtanto niyang hindi na iyon ang daan papunta sa kanila. Teka, hindi na ito ang daan pa uwi ah. Saan mo ba ako dadalhin? Ihinto mo ang kotse. Iyon naman agad ang ginawa ni Gaston. Pero bago makababa si Myra, ay agaran niyang nilock ang mga pinto sa sasakyan. Gaston, buksan mo to. Why? Ano bang gusto mong gawin? Bababa ka?
at maglalakad pa uwi? Huwag mo nang subukan dahil hindi mo kabisado ang lugar na to. Bakit dito mo ako dinala? Teka, at tatawagan ko si Leon. Lagot ka sa kanya. Ha, nice try pero walang signal dito, Myra. Isa pa, Leon wouldn't mind. You know why? Kasi hindi ka naman talaga niya girlfriend, diba? Ano? Anong pinagsasabi mo? Myra, matagal ko nang alam na binabae ang pinsan kong yun. At alam ko rin ang tungkol sa boyfriend niya, which is kilala ko rin personally. Hindi niya lang alam na alam ko dahil gusto kong siya mismo ang umamin. Ewan ko ba kung bakit natatakot siya kay Tito Mabait naman yun. Pero I'm glad na naisipan niyang kumuha ng babaeng magpapanggap as his girlfriend. Well, at least nakita ulit kita, diba? Ang tagal mo pa naman akong pinagtaguan. Halos lahat ng tao sa bayan na iyon pinagtanungan ko na. Only to find out na lumipat ka pala after that night. Gaston, ilang taon na ang lumipas. Kalimutan mo na yun. Really? Paano nga? Kahit kaunting detalye nga sa mukha mo. Kahit ang nunal mo sa puwet, alam ko pa rin ang porma. Kahit pumikit ako, nasa utak ko na ang mukha mo. Ang kabuuan mo. Minahal kita, pero tatakasan mo lang ako. At ngayon na nakita ulit, tatakasan mo na naman ako? What? Minahal mo ako? Gaston, isang gabi pa lang yun. Bakit? Kailangan ba gawin kong 2 gabi saka na kita mahalin? Mahal na mahal agad kita Hindi naman ako papayag na tumayo tong junior ko na hindi ko mahal ang babae. Isa pa, 1 buwan na kitang kilala bago may nangyari sa ating dalawa. Kaya valid yun. Bakit mo nga ba ako tinakasan? Ngayon, kailangan mong sagutin ang tanong ko dahil kung hindi. Kung hindi, ano? Kung hindi, hahalikan at yayakapin kita ng mahigpit. Wala na akong balak na pakawalan ka pa. Sa loob ng mahigit 3 taon ay hindi ako umibig ng iba. Sayong-sayo lang ako, Myra. Pati na ang katawan at ang mga jumbong hotdog ko. Lahat ng to sayo. Naiintindihan mo ba? Kaya pala kahit anong hanap ko sa babaeng nagngangalang Ivory Reyes ay wala akong makitang resulta dahil Myra pala ang pangalan mo. Okay, tapos ka na? Dahil kung tapos ka na, sige na, ihatid mo na ako pa uwi. Nope, hindi. Hindi ako gagalaw dito hanggat hindi mo sinasabi ang rason kung bakit mo ako tinakasan at bakit ka nagsinungaling sa pangalan mo. Well, unang-una, hindi ako nagsinungaling sa pangalan ko. Ang Ivory Reyes, pangalan ko iyon sa trabaho ko. Iyon ang tawag nila sa akin, kaya iyon na ang naging pangalan ko doon. Hindi mo na rin naman itinatanong sa akin ang tungkol doon Basta mo na lang akong tinawag na Ivory. At ngayon, kasalanan ko pa? Okay, fine. Sabihin na nating nakalusot ka dyan. Pero bakit mo nga ako tinakasan? Dahil alam kong mali ang ginawa natin. May girlfriend ka noon. Ano? At sino naman ang may sabi noon? Saan mo naman nasagap ang maling impormasyon na yun? Well, narinig ko sa mga katrabaho ko na may girlfriend ka na daw. At huli na nang malaman ko iyon. Kaya lumayo na ako. What? Narinig mo lang? Naniwala ka na naman agad? Diyos ko naman, wala akong girlfriend. At kung may girlfriend man ako noon, kahit gaano ka pa kaganda, hinding-hindi ako magpapakyut at lalapit sa iyo. Para lang alam mo, ako na yata ang pinaka-loyal na lalaki sa buong mundo. Sinayang mo lang talaga ang tsansa. Wow, as if namang nasayangan ako. Hindi ba? Alam mo ikaw, nakakainis ka na Naniniwala ka sa fake news. Kung sana'y sinagot mo ako noon, idi sana tayo na at ikaw ang girlfriend ko noon. What? Paano naman kita sasagutin kung hindi ka naman ang ligaw? Hindi na ba yun obvious? Pero kung hindi pa pala panliligaw yun para sa'yo, okay sige, liligawan na kita ngayon. Ano bang gusto mo? Old style?
Gusto mo bang mag-igib ako ng tubig sa ikalawang bundok galing sa bahay mo? Magsibak ng puno ng nara? Magpatayo ng palasyo? Ano, sabihin mo? Yanawa, ang gusto ko, ihatid mo na ako sa amin at may naghihintay pa sa akin. Bakit hindi mo rin iyan naisip ng mga panahong hinihintay rin kita ha? Naku, ang corny mo na gasto na. Tumigil ka na. Iuwi mo na ako dahil gumagabi na rin. Okay, oo na. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka lilipat ng bahay after kung malaman ang address mo ha. Promise me, Myra. Please, promise me. Sabay hawak sa kamay ng dalaga. Hindi naman agad nakasagot ang dalaga sa ginawa nito. Please, please promise me. Muli pa niyang usal. Okay, I promise. Promise, Gaston. Kaya sige na, ihatid mo na ako. Okay, nangako ka na ha? Oh, wait, sabihin mo ulit yan at ire-record ko na. Para kapag hindi ka na naman tumupad sa usapan, ay may ebidensya na ako. Natatawa man pero hindi na iyon pinahalata pa ng dalaga at ginawa na lang ang sinabi nito. Pinaandar naman agad ni Gaston ng kotse at hinatid na si Myra sa bahay nito. Pagdating ay bumaba naman agad ang dalaga at dali-dali nang umalis. Nang aalis na sanang muli ang binata ay nagawa niya pang lingunin si Myra at doon niya na nakita na may batang lalaki na lumapit sa dalaga. Nagtataka man pero hindi na rin niya iyon masyadong pinansin dahil nagmamadali din siya at medyo madilim na ang paligid. Samantalang si Myra naman, nang saktong makapasok siya sa bahay ni Bing, ay doon niya na sinabi ang lahat dito, pati na ang muli nilang pagkikita ng ama ng kanyang anak. You know what, Myra? Ibig sabihin lang niyan, nakatadhana talaga kayo para sa isa't isa. Wala naman pala siyang girlfriend eh. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Bakit hindi mo inaalam noon ang totoo? Pinangunahan ako ng takot eh. Kasalanan ko ba? Yeah, kasalanan mo talaga. Pero hindi ba siya ang naghatid sa'yo kanina? Hindi ba niya nakita si Trashan? So, anong plano mo sa anak niyo? Wala siyang anak kung hindi niya malalaman. What? So paano kapag nalaman niya? Hindi, wala na akong choice. Sasabihin ko na sa kanyang totoo. Basta go with the flow na lang muna ako ngayon. Saad nito habang nakatingin sa anak na si Trashan. Nagdaan pa ang mga araw ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Gaston ang muli nilang pagkikita ng babaeng noon pa man ay hinahanap na niya. Kaya nang hindi makatiis ay nagpunta siya sa mansyon nila ni Leon at doon kinausap ng masinsinan ang pinsan. Wala ba kayong date ni Myra ngayon, insan? Oh, nope. I'm busy eh. Why did you ask? Girlfriend mo ba talaga siya? Oh, oo naman, insan. Leon, you know, para nakitang kapatid. Alam mo yan. It's unfair kasi alam mo ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Pero ikaw, hindi mo ako pinagkakatiwalaan sa sekreto mo. Sekreto? Anong sekreto? That instead of having a girlfriend, you have a boyfriend. Na you're gay. Matagal ko nang alam yun, Leon. Pero hindi ko lang sinasabi sa'yo. Dahil gusto kong ikaw ang umamin. Pero wala eh. Hindi mo ako sinasabihan. At ang babaeng ginamit mo para magpanggap bilang fake girlfriend mo ay walang iba kundi ang matagal ko nang ikinukwento sa'yo na babaeng hinahanap ko. Agad natutup ni Leon ang bibig sa mga narinig sa kanagsalita. Oh my, so alam mo na dati pa? I'm sorry, pinsan. Akala ko kasi mandidiri ka eh. Pero totoo ba? Totoo ba na si Myra ang babaeng matagal mo nang hinahanap? Akala ko ba si Ivory? Si Ivory at Myra ay iisa. Pangalan niya lang pala sa trabaho niya noon ang Ivory. Ngayon ko lang nalaman. Then if that is, sinabi sa akin ni Myra na may anak siya. May ano? Actually, pinsan,
Noong una, ayaw pa niyang pumayag sa offer ko dahil baka madamay daw ang anak niya. So, sinabi ko na sa perang ibibigay ko, pwedeng magbago ang buhay nilang mag-ina. I asked her kung may boyfriend siya o asawa, pero sinabi niya wala. If may nangyari sa inyo noon, possible kaya na anak mo ang anak niya? Pagkasabi nooy, doon na parang natauhan si Gaston at dali-daling umalis patungo sa address ni Myra. Pagdating ay saktong nakita niya naman ang bata sa labas ng bahay ni Myra. At maya-maya lang din ay lumabas ang dalaga na may mga dalang sinampay. Trustian, go inside now. Rinig niyang usal ni Myra. Myra, sa mahina niyang sambit na siyang ikinalingo naman nito. Gaston? Parehas na baling ang paningin nila kay Trustian na nooy papasok na ng bahay. Gaston, anong ginagawa mo dito? Trustian ang pangalan niya. Anak ko ba siya? Ano? Myra, anak ko ba siya? Gaston, pumasok ka na muna. Ayaw kong dito tayo sa labas mag-usap. Iyon naman agad parihas ang ginawa nila at nang saktong makapasok ay doon na sinabi ni Myra ang totoo na anak nga ni Gaston si Trustian. Jeez, for how many years? Wala akong alam na may anak na pala ako. At hindi mo man lang sinabi ang tungkol sa kanya noong hinatid kita dito? Hindi na ako nagkaroon ng chance, Gaston. Okay, I'll accept that. Pero please, hayaan mo akong maging ama ni Trustian. Pero sa'yo, syempre liligawan na muna kita. But then, paano si Leon? Nag-usap na kami ni Leon at sa kanya ko nalaman ang tungkol sa anak natin. I think, aamin na rin siya kay Tito. What? Gaston, papatayin siya ng daddy niya. Oh no, that won't happen. Mabait si Tito. At sure naman ako matatanggap niya si Leon dahil kahit ano pa man ang gawin niya ay anak niya pa rin iyon. So no worries. Pero wala na tayo doon. Mas focus ako ngayon sa iyo at sa anak ko at sa bubuuhin nating pamilya sa hinaharap. Hindi alam ni Myra pero labis-labis ang pamumula niya ng mga sandaling iyon. At kahit itago pa niya ang nararamdaman ay hindi na nga niya magawa dahil halatang halata na kinikilig siya. Ilang oras pang nanatili si Gaston sa bahay ni Myra at sa ilang oras na iyon ay nakapag-usap nga sila ng mas maayos. Nagawa rin niyang makipaglaro sa anak na si Trustian at mangiyak-ngiyak pa si Myra habang pinagmamasdan ng dalawa. Dahil ang buong akala niya talagay, hindi na mangyayari pa iyon, na mabubuo silang tatlo. Okay love, uuwi na ako. Babalik ako bukas para sunduin kayong dalawa ni Trustian. Ipapakilala ko kayo kay Tito, para na rin umamin si Leon. After that, ipapasyal ko kayong dalawa. Okay lang ba? Naku, kayo na lang sigurong dalawa ni Trustian. Hindi naman ako madamot eh. Siyempre, hindi pwede yun. Ikaw ang ina ng anak ko at magiging asawa ko. Kaya dapat masanay ka na lagi sa ganito. Dahil aaraw-arawin ko na to hanggang sa magsawa ka sa pangungulit ko at sagutin mo na ako. Ay, okay, una. Maghihintay kami dito bukas. Alright, bye Gaston. Wait, bye lang? Wala man lang bang kiss dyan? Gaston, ano ba? Kiss galing kay Trustian, please? Tapos na nga eh, di ba? Okay, sige na, umalis ka na. Sa'yo, wala? Gaston? Akala ko ba hindi ka madamot? Madamot ka pala eh. Yeah, pagdating kay Trustian yun. How about sa pinanggalingan ni Trustian? Hindi, halikan mo yung itlog mo. Total dyan naman galing sa Trustian, di ba? Bahala ka na dyan. Okay, bye. Nakangiting wika ni Myra at akma na sanang isira ang pintuan. Mabilis na hinalikan siya sa labi ni Gaston. What the? Ang kulit mo talaga. Gaw na.
Napangiti na rin si Gaston saka nagpa siyang umalis. Kinabukasan ay sinundo sila ng binata at sabay silang nagpunta sa mansyon para maipakilala na rin niya sa wakas ang kanyang mag-ina. Hindi na rin nagulat pa ang matanda sa revelasyon nila, lalong-lalo na ang pag-amin ni Leon sa tunay niyang kasarian. Bagkus ay natawa pa ito ng mahina habang nakatingin sa kanila. My dear son, bukod kay Gaston, matagal ko na ring alam ang tungkol dyan sa sikreto mo. Hinihintay lang din kitang umamin. Anak kita kaya natural lang na malaman ko at hindi ako galit. Kung iniisip mo man na hindi kita matatanggap, ay nagkakamali ka. Tanggap na tanggap kita. At alam ko rin na fake girlfriend mo itong si Myra. Ang hindi ko lang alam na itong si Myra pala ang babaeng hinahanap ni Gaston. Nako, patunay lamang na maliit ang mundo. Sa sinabing iyon ng matanda ay doon na nga naiyak si Leon at niyakap ng mahigpit ang ama. Ganoon rin naman sila Myra at Gaston. Kaya nang mga sandaling iyon ay wala silang kahit kaunting negatibo na nararamdaman dahil masayang masaya lang sila. Simula din nooy, mas lalong pinatunayan ni Gaston na handa na siya para maging isang ama at asawa para sa kanyang mag-ina. Nararamdaman naman iyon ni Myra pero gusto niya pa ring makita ang effort nito lalong-lalo na sa anak nila. Oh, love, next month 3 years na si Tristan. Ano bang gusto mo? Mag-Disneyland tayo? Pasyal sa ibang bansa? Party? Naku, Gaston, okay na ako sa simpleng selebrasyon. Isa pa, simula noong mag-1 taon si Tristan, kami-kami lang. Hindi ko siya sinanay sa bonggang party. Kaya nga, dapat masanay na kayo. Dahil ngayon pa lang, ipinapangako ko na gagawin kong paraiso ang buhay niyo. Mahabang taon din akong wala at walang ambag sa buhay niyo. Kahit noong ipinagbubuntis mo pa si Tristan ay wala ako. Nanganak kang mag-isa at binuhay mo siyang mag-isa. Hayaan mong bumawi ako sa inyo. Gaston, sa kanya ka lang dapat bumawi at hindi sa akin. Wala kang responsibilidad sa akin. Paano kung gusto kong magkaroon ng responsibilidad sa iyo? Myra, if you'll just let me do my part, mamahalin at papakasalan kita. Handa akong gawin iyon kahit ngayon na agad. Seryoso ako sa nararamdaman ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Isang matamis na ngiti naman ang itinugo ni Myra sa ama ng kanyang anak. Saka hinalikan sa labi si Gaston. Mahal na mahal rin kita. Pagkarinig niyon ay parabang tumatalon sa tuwa ang binata at ito na rin ang humalik kay Myra. Ngunit ngayon, halik na pananabik at pagmamahal na ang kanilang pinagsaluhan. Salamat. Salamat sa tsansang ibinigay mo sa akin, Myra. Ngayon pa lang, mangangako na ulit ako na magiging mabuting ama ako para kay Tristan at magiging mabuting kapares mo sa lahat-lahat. Hindi mo kailangang mangako, Gaston. Dahil ngayon pa lang, ramdam ko na ang sinseridad sa mga salita mo. Basta, ang alam ko lang, masaya ako at napapasaya mo ako lalong-lalo na si Tristan. Yan lang ang mahalaga. Yes, Myra, kasi kayong dalawa ang mundo ko. Mahal na mahal kita. At sa muli ay isang masuyong halik ang iginawad ni Gaston kay Myra na siyang tinugo naman nito. Simula nga noon ay hinayaan na ni Myra na gawin ni Gaston ang parte niya bilang ama at nobyo nito. Di rin nagtagal ay nag-propose na ang binata na agad rin namang sinagot ng matamis na yes ni Myra. Thank you, love. You made me the happiest man on earth now. Masayang wika ni Gaston sa harap ng nobya.
Akala mo ba ikaw lang ang masaya? Sobrang saya ko din ngayon. At mukhang hanggang bukas ang kilig ko. Nakangiting wika rin ni Myra dito. Akma na sanang hahalikan ni Gaston ang dalaga nang lapitan sila ni Tristan. Kaya kinarga agad ni Gaston ang anak at iyon na lang ang pinaulanan ng halik. Habang si Myra na may napatawa na lamang din ng mahina habang masayang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Pinagplanuhan nila agad ang gaganaping kasalan at puspusan ang kanilang paghahanda. Dahil para kay Gaston, deserve ng fiancé niya ang mabigyan ng bongga at memorable na kasal. Isang beautiful yacht wedding ang naganap at nagpasya na rin sila na sa ibang bansa na mag-honeymoon, dala-dala si Tristan. Isang buwan din silang nananatili sa ibang bansa para makapag-bonding at mas ma-enjoy pa ang kanilang pagsasama. Ngayon ay wala na silang ibang mahihiling pa maliban na lang sa patuloy na magiging masaya at maligaya ng magkakasama. The end. Oh my kulay, ang ganda! How sweet naman! I love this story. Sana all. Mapasana all na lang tayo. Ay naku, what a beautiful story. Alright mga kaibigan, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you Regine for writing this beautiful story. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story. Good night.